ating bagong taon 2025. Ang ating video ngayon ay good vibes dahil sa si Senator Chris Poe ay nagpahayag ng kanyang belief sa talino ni PBBM sa strategy ng pamamahala ng ating bansa. Narito ang video atin panoorin. Alam nyo si Presidente, you give him more credit than you are giving him now. He's a very ready, he's not a lawyer. He's more an economist, a finance guy, a political guy. Magaling si Presidente. Hindi nyo lang kasi binibigyan ng credit. Kasi hindi nagmumura. Pagdating sa mga ganon, in-explica nila kung bakit ito ay isang paraan na mas makakatulong sa ating mga kababayan. Ito naman ay ating pinakinggan at pinagbigyan rin. Ang nakakaantig na kwento ni Chris Poe at ang pagpuri sa katalinuhan ni Pangulong Bongbong Marcos. May mga pagkakataon sa ating kasaysayan na ang tagumpay ng isang bansa ay nakaangkla sa tamang desisyon ng mga lider nito. Ngunit paano kung ang lider na inaasahan ng marami ay hindi lang nakikita bilang maalam, kundi may kakayang gumawa ng desisyong higit pa sa inaasahan? Ganito ang naganap kamakailan sa pagpapasa ng 2025 General Appropriations Act o GAA. Ngunit sandali, paano nga ba nauwi sa papuri ni Senator Chris Poe para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Ang Ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP ay isang cash assistance program na naglalayong tumulong sa mga nangangailangan. Isinulong ito ng House of Representatives sa ilalim ng pamumuno ni Speaker Martin Romualdez. Ngunit marami ang nagtatanong, hindi ba't delikado ang ganitong kalaking pondo sa maling paggamit? Hindi kaya ito mauwi lamang sa pag-aaksaya? Ito ang naging tanong ng marami. Ngunit dito nagsimula ang twist ng istorya. Ang conditional implementation na tila may wagang diskarte. Sa halip na tahasang tanggihan ang pondo o ipasa ito ng walang kondisyon, nagbigay ng isang matalinong hakbang si Pangulong Bongbong Marcos, ang conditional implementation ng AKAP. Hindi niya tinanggihan ang programa, ngunit nilagyan niya ito ng safeguards upang masigurong ang 26 billion pesos ay mapupunta lamang sa tamang kamay. Narinig niyo na ba ang ganitong estilo? Isang balansing desisyon na may parehong malasakit sa kapwa at pangangalaga sa kaban ng bayan. Ito ang mahirap kasi sa programa na yan, yung AKAP. Kasi sa taong darating, bukas, 2025 na, ay nilagdaan niya yung Appropriation Act ng AKAP na yan, 25 billion pesos sa taon na 2025 kasi buong Pilipinas yan cash assistance sa mga ating kapatid. Napakalaging halaga niyan, 25 billion ipamimigay lang. Pero dahil sa merong magandang strategy dito, merong mga kondisyones ito na pwedeng bawiin ito kapag hindi nasunod yung mga panuntunan. Ito ay in-explain kay Chris Poe ng mga senador kung ano itong mga kondisyones. At dito napabilib si Chris Poe sa mga strategy ni PBBM dahil siguradong hindi mapunta sa masasamang kamay ang pera na ito. Balik tayo sa video. Ayon kay Senador Chris Poe, ang hakbang na ito ni Pangulong Bongbong Marcos ay hindi lamang matalino, ito ay isang right move. Bilang chairperson ng Senate Finance Committee, sinabi niyang walang masasabing questionable sa ganitong klaseng desisyon. Bakit? Dahil ito ang klase ng liderato na hindi lang tumutugon sa kasalukuyang problema, ngunit iniisip din ang pangmatagalang epekto ng mga pulisiya. Ang ganitong klase ng papuri mula sa isang senador ay hindi madalas marinig, lalo na mula kay Chris Poe, na kilala sa kanyang matalas na pagsusuri at pagiging kritikal sa mga issue. Ayan, tama. At kung kakandidato nga yan na presidente ang si Chris Poe, ay buboto ako dyan Napakalinis, walang bahid ng
Walang record na masama yan si Grace Poe. Malinis na malinis. Katulad sana sa kanyang ama noon, di ba? Dapat panalo yung ama niya Fernando Poe. Ang nangyari ay Anyway, minsan lang nga nagpupuri si Senador Grace Poe ng mga politiko. At ngayon lang siya bumilib sa isang presidente na katulad ni PBBM. Ang sabi nga ng yung kanina, yung secretary ay strategist, economist at political guy. Alam ni PBBM ang kanyang ginagawa. Kasi naman bata pa ay ini-expose na ni FM ng kanyang ama sa politika si PBBM. Kaya alam niya ang mga strategy diyan dahil lumalaki siya sa palasyo lumalaki siya sa Malacanang. Kaya alam niya ang style ng kanyang ama at siya ay na-train na dito habang bata pa. Kaya like father, like son talaga. Kaya atin suportahan to, PBBM, kasi sunod-sunod na ang mga magagandang programa niya Sunod-sunod. At hindi lang yan, pati sa depensa ng ating bansa ngayon ay napakalaking budget ang inuukol dyan, pero hindi natin narinig na na nagreklamo ang mga senador. Saan kaya kumukuha to ng pera? Kaya nga sabi nila ay baka nakakuha na ng mga interes ng mga ginto ng kanyang ama. Anyway, tapusin na natin itong magandang balitang ito. Ngunit ang kanyang pagkilala kay PBBM ay nagsasabi ng isang bagay. May tiwala siya sa direksyon ng liderato ng administrasyong ito. Samantalang marami ang nagsasabing puri-puri lang ito. Ang katotohanan ay malinaw. Hindi basta-basta nagbibigay ng papuri si Senator Grace Poe. At kung siya mismo ay nagsasabing ito ay tamang hakbang, aba, masasabing may kredibilidad ito. Kaya't ang tanong, bakit nga ba tila bilib na bilib si Grace Poe kay Pangulong Bongbong Marcos? Ang sagot ay simple ngunit malalim. Dahil sa tamang timpla ng malasakit, katalinuhan at strategic na pamumuno na ipinapakita niya. Sa bawat patak ng tinta ng kasaysayan, may mga lider na nag-iiwan ng marka. At sa pagkakataong ito, tila natamaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang tamang nota. Ngunit ang tunay na tanong, ito ba ang simula ng mas maraming matatalinong desisyon para sa bansa? O isang kwento lang na magtatapos ng maaga? Bago mo sagutin, isipin mo ito. Kung si Senator Grace Poe na hindi madaling mapabilib, ay nagsasabing ito ay right move, hindi ba't nararapat lamang bigyan ng pagkakataon ang administrasyong ito? Kawikaan 21 verse 5. Ang mga plano ng masikap ay nagdadala ng kasaganaan, ngunit ang bawat padalos-dalos na kilos ay humahantong sa kahirapan. Ayan, so dito magtapos ang ating video.